Hello po mga idol! Ayaw ng boss ko yung aking binalot nung nakaraan dito sa upuan na to. Kaya babalutan ko na ng bago. Lalagyan ako ng puti. Dahil wala tayong gun tacker, kagamitan ko lang muna siya ng glue gun. Didikit lang natin yung kabilang side. Tapos yung kabilang side, tatahiin ko naman siya mano-mano lang. Hapitin lang natin yung nasa gitna. Tapos lalagyan ko lang siya ng pleats sa bandang gitna. Kasi hindi naman siya pagpapantay-pantay pag hinapit mo ng gusto. Kaya gagawan lang natin ng paraan. Wala naman tayong gun tacker, glue gun lang yung gamit ko. Kaya didikit ko lang siya. Dikit ko lang siya ng glue gun. Yan. Start na natin idikit na idikit yan. Matibay din naman yan pagka nagkadikit-dikit. Madali naman dumikit tong tela na to at madaling mahapit. Manipis lang naman yung tela kaya madaling idikit at hapitin. Hapitin ko lang muna siya dito sa loob bago natin hapitin dun sa bandang likuran papunta sa baba. Yan. Hapit lang ng hapit, dikit lang ng dikit hanggang siya ay kumapit. Wag lang yung parang tuko nakakapit pag siya ay may pakinabang sa iyo. Yan eh. Eto, hapitin ko lang to tapos yan start ko na itupi at diyan ko siya sa tatahiin. Matayin ko lang siya ng mano-mano, karayom lang gamit natin. Yan. Diretso lang yung tahi at basta wag lang lilitaw yung pagka sinulid. Yan. Ikot lang natin yan doon. Tapos diretso lang natin tahi pababa hanggang doon sa baba. Yan. Tahi lang tayo ng tahi. Basta siguraduhin lang pantay yung pagkakatahi. Hindi tayo mas magiging zigzag. Pwede na yan. Baga pang samantagal. Dahil wala man tayong gamit. Di katulad dati dun sa ginagawan ko, talagang kompleto ko ng gamit. Ayan, natahi ko na yung magkabilang side. Tapos lalagyan na natin ng cover yung pinakababa. Dati kulay pula yung pinaka-cover ko. Ngayon puti naman. Tapos kinat ko lang yung magkabilang side, yung sulok, para magpantay. Tapos ididikit ko muna siya ng glue gun. Papantay ko siya dun sa dati kong tinahian. Tapos mamaya, tatahiin ko rin yung pinaka natirang side na yan. Yan. Didikit ko muna siya para makita ko yung pagkaka-diretso niya, pagkakapantay niyan. Yan. Kabilang side, didikit ko lang siya muna. Tapos saka natin babaliktarin, hapitin na natin yung mga nakalawit, mga nakalaylay. Ididikit ko naman yan sa ilalim. Iyon, didikit ko dun yan sa pinakailalim. Yan yung dating gulay nung nakalagay na cover. Ako rin gumawa niyan. Didikit ko lang din yan. Papalitan ko din yan ng puti mamaya pagkatapos ko idikit lahat. Siyempre yan, ididikit muna natin yung ating ilalim. Matibay din naman yan pag dinikitan ng glue. Basta yung glue ay mainit na mainit, yung lusaw na lusaw, yan, sakto yan. Pag dikit yan, hapit na hapit. Yun. Dikit ko lang siya ng dikit hanggang sa kumapit. Parang yung mga taong nag-aabang ng pakinabang, handang kumapit. Ba't ba may ganun? Ayan, dinikit lang natin yan. Yun. Glue gun lang ng glue gun. Paikot lang yan, hapitin lang natin na hapitin. Pero kung may gun tacker yan, mas maganda. Kasi mas mabilis at mas hapit na hapit. Doon sa ginagawan ko dati ng mga upuan at saka mga table, yun, meron ako mga gamit doon. Kaya mas madaling gamitin, mas madaling gumawa. May mga pantabas, may mga pang gun tacker yan. Yun ang namimiss kong trabaho noon. Doon sa dati sa Damam. Kaya dito, wala, puro bulaklak lang dito. Madalang akong gumawa ng mga ganyan, mga carpentry or mga kung ano. Kaya natutuwa rin ako pagka minsan may gagawin akong ganyan. Yan guys, malapit na natin matapos ang ating ginagawa. Malapit ko na may dikit lahat yung bibinalot natin at malapit mahapit. Yan. Hapit, pag nahapit na yan, gugupitin ko na yung mga excess na yan. Para presentable naman tingnan yung ating ginawa na pagbabalot. Pwede na yan, pansamantagal, tatagal na rin yan. Tapos babalutin ko rin yung pinaka-foam na nilagay ko since nalupa ko sa loob yan. Papalitan ko rin yan ng puti. Tapos yung pleats doon sa loob yun. Pero kung may pang-cut sana ako, maganda yung pagkaka-pleats nyo. Yan, yan na yung finished product. I hope na gusto nyo. Maraming salamat po mga idol.